Ramil Madriaga na umano'y bagman daw ni VP Sara Duterte, hindi basta nag-iisa. Ang mas matindi, sinasabing pakawala daw ito ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hala, nagkabukingan na. Ito ang pag-uusapan natin sa videong ito. Pero bago ang lahat, baka naman pahingi muna ng like sa video natin. At kung bago ka dito, subscribe na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Let's go! Mga kababayan, nagkakagulo na naman ang social media matapos pumutok ang pangalan ni Ramil Madriaga na umano'y bagman daw ni VP Sara Duterte, ayon sa mga kumakalat na kwento online. Marami siyang ibinunyag na agad namang pinabulaanan at sinagot ng ilang mga taga-suporta ni VP Sara. Grabe, kaliwat kanan ng batuhan ng pahayag. Pero teka, hindi dyan nagtatapos ang lahat dahil mas kumulo ang esena nang maglabas ng panibagong pasabog si Maharlika sa kanyang YouTube channel na Boljak TV. Ayon sa kanya, ulitin ko po, ayon sa kanya, si Ramil Madriaga raw ay hindi basta nag-iisa. Ang mas matindi, sinasabing pakawala daw ito ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismong palasyo pa raw ang pinanggalingan ayon sa kanyang pahayag para umanong siraan o pabagsakin si VP Sara Duterte. Mga kababayan, tandaan natin, lahat ng ito ay pahayag, aligasyon at kuro-kuro ng mga personalidad online. Hindi pa nabiverify at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kahit sinong sangkot. Pero siyempre, sa mundo ng politika, bawat kibot, lumilika agad ng ingay at espekulasyon. Sabi pa sa mga komentaryo, inaasahan daw na tutuloy-tuloy hanggang 2028 ang mga issue at bangyayan dahil mainit na mainit ang political climate sa bansa. Ikaw, anong tingin mo? Totoo ba itong mga pasabog o bahagi lang ng mas malaking gulong politikal? Para sa kumpletong detalye ng mga pahayag, panoorin natin ang kabuang pagpapaliwanag ni Maharlika. Si Inday Sara, sino yung Ramil Madriaga na sangkot sa kidnapping? Ginamit na ngayon ng mga bangag na kesyo. Anong sinasabi diyan? Ha? Anong sinasabi na si Inday daw ay siya daw ay bagman ni Inday Sara. Yan, yung Ramil Madriaga. Ano sinasabi niya dito sa kanyang sa kanyang mga testimonya? Dumating daw yung mga 4 na duffel bags ng pera via DepEd, chuchu-chuchu, para ito ay, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko na babasahin itong mga testimonyang kasinungalingan. Gawa ito ni Bangag. Sinasabi na yung campaign funds daw ni Inday Sara ay galing sa Pogo. Review tayo. Itong mga buwakang inang mga bangag na ito. Okay, papakita natin ulit ito. Kasi nakakalimutan nyo na to eh. Ito mga in-expose ko sa inyo. Ang tunay, mga kababayan, ang tunay na nakatanggap ng Pogo money, ito. Here we go. Naalala nyo ba yung picture na yan? Naalala nyo yung expose natin dyan? 750 million pesos ang binigay na campaign funds ng mga Pogo operators. Kasama dyan ni Lisa Tanas, si Cassandra Ong ng Whirlwind Corporation. Rainier Chu, yan ang sinasabi natin sa inyo. Ayan. So yan yung meeting na yan, pinaliwanag ko na sa inyo, yan yung panahon bago mag-campaign na nakapag-raise ng 750 million ang mga Pogo operators para idugdog o ibigay sa mag-asawang bangag. So ngayon, dahil gusto nga nila si Inday Sara ay mawala na sa 2028 at gusto nga nilang gurgurin yan si Inday Sara, so naghanap sila ng mga taong babayaran nila para lang magsinungaling na si Inday ngayon ay duffel bags, di ba? Gusto nilang tapatan yung maleta ni Zaldico. Nakita nyo? Lahat tayo, ulitin ko, lahat tayo na nagsasalita, like si Marlica, ang unang-una ay mayroong death threat. Si Harry Roque, nakasama ko, katuwang ko sa pagpapalaganap ng pulboronic ni Bangag. Tignan nyo, gustong dukutin pero si Harry Roque sa Europa. Now, si Zaldico na nagsabi na Bangag nga at si Lisa Tanas
Anong gagawin kay Saldico? Kikidnapin na naman nila si Saldico. Ganito kalupit ang Bangag administration. At hindi malayo na itong mga alpot na ito, yan ba yung mga alpot na yan tumitira kay Bangag? Minumura ba nila si Bangag at si Lisa Tanas, si Tambaloslos sa ginagawang pagnanakaw? Di ba hindi naman? It's either takot sila or bayad sila or double agent sila. Ito ngayon ang ginagawa nila kay Inday Sara. Kaya nga, Day, sisterly advice. Mag-ingat ka dyan sa Dahig Palangga. Maraming NPA. Si Inday patawid-tawid lang doon. Actually, ako kinakabahan sa kanya. Patawid-tawid lang doon sa Dahig. Hindi mo masabi, Day eh. Pero siguro naman, marami ka namang mga, ang tawag dito, mga behind the scene na hindi nakikita na nagpoprotekta. So ako talaga natatakot kay Sara. Kasi kahit nung nandun ako sa Hague, parang siguro, no, kasi siyempre pag sa Pilipinas, 'di ba, hindi naman si Inday makakagalaw ng parang normal. Siyempre doon sa Dahig, nai-enjoy niya 'yun, no? Nai-enjoy niya yung palakad-lakad doon, free siya, ganyan. Ako yung natatakot sa kanya kasi 2023 ko pa sinabi, nagugurgurin talaga si Inday Sara eh. Hmm. Ano pa yung mga issue ngayon? Dami nag-message sa atin. Alright. So ngayon, mga palangga, malay mo MD may sniper si VP Sara. I hope so. Kasi plano talaga nilang, 'di ba, sinabi na rin naman ni Inday Sara na may gustong gumurgor sa kanya, 'di ba? Oh. Ngayon, mga palangga, sabi na nag-comment, sumagot na raw yung mga alpot. Eh, wala naman silang, talaga yun ang gagawin nila. O, ano paliwanag ng mga alpot? Siyempre, lulusot na naman yung mga buang kasi hindi nila akalain na nakakuha tayo ng interview kay Inday Sara. But anyway, moving forward, mga kababayan, naku, happy holidays na. Ramdam niyo ba yung Pasko? Totoo lang, ang hirap ramdamin ang Pasko sa Pilipinas. 'Di ba? Mahirap. Dahil ngayon sobrang hirap ng sitwasyon ninyo, mga kababayan, alright? Recently yung mga balita, oh, yung ating, foreign direct investment ay bagsak. Sabi dito, bumagsak sa pinakamababang antas ng 5 years plus, okay? Alright, 5 years plus from bumagsak ng negative 25.8% sa 320 million US dollars noong September 2025 mula sa 432 million noong 2024. Pinakamababa ito sa mahigit 5 taon simula noong April 2020 na 313.79 million. Alright? Anyway, anong ibig sabihin nito mga palangga na bumaba o bumagsak, ang ating foreign direct investors or investment? Meaning, mga kababayan, wala nang tiwala sa atin ang mga banyaga. Bakit? 'Di ba? Rally dito, rally doon. Singhot dito, singhot doon. Nakikita ng mga international observers, mga negosyante, na talagang walang stability ang Pilipinas. Dahil mismo ang presidente, ang kanyang pamilya, maliban sa Addictus Benedictus, ay may record na ng pagnanakaw nung panahon pa ng tatay nila at ngayon, in-expose na ni Zaldico na mastermind dito sa flood control project na ito. So, ibig sabihin, kung hindi na pumapasok ang mga foreigners para mag-invest sa atin, bagsak ang ating mga nagtatrabaho sa pabrika. Yan, yung mga palangga natin dyan. Dati may mga kaklase ako, pagka-graduate ng high school, nagtrabaho ka agad sa pabrika. Bagsak ang ating export industries. So mawawalan kayo ng trabaho dahil apektado kayo, walang pumapasok sa ating bansa dahil nga unstable at ngiwi ang gobyernong bangag. Oh. Ano? Sino pang, eto, bagong issue natin.
si Senator Marcoleta, ayaw nilang tigilan. Patungkol, 'di ba? Another campaign donations na naman, gusto nilang tanggalin si Senator Marcoleta. 5 elections. Kesyo, ano ang dito? Nananawagan ang election watchdog na kontradaya advocate o advocates of public interest na Senate Ethics Committee na imbestigahan si Senator Marcoleta upang matapos daw aminin o isa publiko ang nabuo ang kanyang mga campaign donors sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. So ngayon, hinahanapan siya ng butas para siya ay ma-disqualify o matanggal na naman dyan sa pagiging senador, katulad ng pag-suspend nila kay Kiko Barzaga. Di ba? Ngayon, si Diskaya, nakakulong na. Well, si Curly nandyan sa Senado, di ba? Nakakulong. Ngayon, si Diskaya umiiyak dahil what? Yung mga anak daw niya ay mayroong mental problem at hindi niya akalain na ganyan na, makukulong siya. May mali siya. Pero sabi ko nga, katulad ni Saldico, si Diskaya ay ginamit ng mga bangag. Ang pinakamalaking ulo, pinakamalaking may kasalanan dito sa pagnanakaw, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Tambaloslo, si Martin Romualdez nga, si Lisa Tanas at ang kanilang mga kasabwat. Ang problema lang kasi sa mga Diskaya family, sabi ko nga, ganun pala. May mga condition pala yung mga anak. Sana hindi sila pumasok sa ganitong klaseng maduming laro ng negosyo sa politika o sa gobyerno. Kaya pakatandaan ninyo, katulad ni Zaldico. Di ba? May business naman si Zaldico, nagpagamit siya. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Nasabi ko wala akong personal na galit kay Zaldico kasi alam ko, nung kinasuhan ako ni Zaldico, hindi niya kagustuhan yun. Kagustuhan ni Bangag at ni Lisa Tanas. Hindi ko naman laging topic si Zaldico, 1 or twice ko lang. I think 2 beses, 3 beses lang ako nagbideo sa kanya nung bago niya ako pinalala ng case. Pero ngayon naawa ako sa kanya bilang what? Kasi may mga anak siya maliliit, pero ganun talaga ang tao. Nasisilaw, napagpapagamit, pero kaya nga nilagay sa dyan sa Committee on Appropriation para gamitin siya. Hindi pa natin alam, marami pa siyang pasabog. So nakakaawa na, kaya wag na wag kayong pumasok sa ganyang klaseng laro. Okay? Mas masarap mabuhay, mga kababayan, ng kahit minimum wage ka lang o tama ka lang, pero hindi ka kakaba-kaba na makukulong ka dahil nasangkot ka sa pagnanakaw. Naka Rolls Royce ka ngayon, ganitong kotse mo, ganyan, 50, 100, 3, 2 lang kayo nagdadrive, pero ang kotse mo 100, huwag niyong gagawin yan. Kami, 3 sasakyan namin, okay? Pero 2, bayad na yon, yung isa utang, yung Tesla utang pa rin. Malapit na matapos. I mean, nakakaraos everyday, pero hindi ka mag-iisip na one day magkaroon ng hearing, baka masangkot tayo dito dahil yung pera na ginagastos natin galing sa kasamaan, di ba? Mas masarap mabuhay ng payak or simple lang nang may peace of mind ka. Pag ikaw ay umayon sa mga demonyo, pwede ka talang ilaglag. Katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag, okay, na mahilig sa orgy. Ngayon, may sinasabi na kasi na, to si Marlica, pinakikialaman yung mga patuwad-tuwad ni Bangag, di ba? May mga nare-receive akong ganun. Like yung pagiging alpot ni Alpot, yung mga wala, hindi na natin pakialaman kung mag-alpot sila. Tama naman yun. Wala naman talaga tayong pakialam kahit tumuwad si Bangag. Kahit mag-orgy sila. May pakialam ba tayo doon? Kahit magkangkangan sila, kahit ipasok pa ni Lisa yung kahit ipasok pa ni Lisa yung itong fan na to sa bilat niya, wala naman tayong pakialam. The problem, ang question ko sa inyo, tama naman na wala tayong pakialam sa sexual orientation. Katulad ni Tulfo, di ba? Sino yun? Si Ramon Tulfo, na sinabing na tinutolerate pa si sino yun? Si Raffy Tulfo na, kaysa naman daw mang lalaki yung yung kanyang kapatid, di ba?
okay na yung mambabae. Kita niyo yung mga reasoning nila? Walang problema kahit tumuwad sila ng 10 times a day. The problem, nung bang nag-orgy si Bangag at si Lisa Tanas at yung mga adiktos nilang kasama, nasaan ang PSG? Nagbabantay, di ba? Kung sa Malacanang sila nag-orgy, anong ginagamit nila? Kuryente, place, gwardiya, lumamon sila ng pulburon, nag-wine sila, nag-steak sila, kung ano-ano pa, nag-caviar sila. Ano ang punto ko? Pera yun ng bayan. Doon tayo papasok. It's true na wala tayong pakialaman, wala tayong pakialam, kahit nga makipagtsuktsakan sila sa elepante, wala naman talaga tayong pakialam doon. 'Di ba? Kalibugan nila yon. Ang problema natin dito, politiko sila at umakto sila na maglilingkod sila sa bayan, pero ginagamit nila yung resources ng taong bayan para sa kaputahan nila. Yun yung point na isaksak nyo sa utak ninyo. Wala tayong pakialam. Kung ordinaryong tao lang ba sila, I won't judge you palangga. Hindi kita judge. Kung yun lang ang way mo, dahil kailangan mong buhayin ang 12 anak mo, nagputa-puta ka. Dahil wala ka ng ibang way eh. Kung di burahin mo na. Kailangan mo mabuhay. Who am I to judge you, darling? Pero once na umakto ka, nag-present ka na ikaw ay concerned sa taong bayan, gumamit ka ng kami naman, chuchu-chuchu, mang-scam na naman kami, dinamay mo na yung mga OFW, ibang usapan yun. Ibig sabihin, salot ka sa lipunan. Kung gusto mong sirain yung buhay mo, warakin mo yung kipay mo. Gusto mo 10 sabay-sabay ang pumasok, wala akong pakialam doon. Lahat ng amoy lupa, papasukin mo lahat. Wala akong pakialam doon, buhay mo yan. Pero kung gumagamit ka na ng perwisyo sa bayan ko, sa mga OFW, magpapanggap kayo na para ko sa Pilipino, lagot kayo sa Team Malindog. Yun lang yun, mga palangga. What else? Yes, tama ka dyan, my love. Yes, may pakialam pa rin tayo kasi nasa code of ethics yan. Exactly. Thank you for that, for reminding me, my love. Look at Kiko Barzaga. Bakit siya tinanggal? Through that ethics committee. Kasi yung behavior niya is uncalled for, dahil hindi daw dapat umakto ang ganun, yung mga ganung klase dyan sa Senado, sa Kongreso, sa lower house. Pero tignan nyo, si Raffy Tulfo, di ba? Okay lang. Sabi nga ng kapatid niya, okay lang man babae. Basta wag lang lalaki. Tama ka. So, sino yung karumal-dumal, nakakarimarim? Yung nangabet? O nagtsuktsak ng mga Viva Hot Babes? O si Kiko Barzaga, na ini-air lang niya yung grievances ng taong bayan, tinanggal siya. 'Di ba? Although sinabi naman daw ni Raffy Tulfo na yung inamin niya na, 'di ba? Na kesyo galante naman daw siya mag-tip. Ang question ko lang dun sa girl, kasi panood ko yung short interview natin, sinong galante dito na ganyan-ganyan, mag-tip. Ang sabi niya kasi dun, kasi ganito yan eh. Hindi naman tayo tanga mga patangga, nakatol ang ulo ko sa inyo. Ang sabi ng girl, dun na 250 to 300K yung binibigay nung isang senador na nagsisimula sa letter R at ang kanyang apelyido, second to the last ng apelyido niya ay letter F. Okay? Tip pa lang yan, paldo na. Kaya sabi ko, magkano yung main event? So, ang sinasabi naman ni Raffy, kung tama ang pagkakaalala ko doon, na ang sinasabi niya, yes, in-invite namin doon sa isang event na yon. Alam nyo, kung in-invite ka, okay? Kung in-invite ka ng, let's say ako, performers ako, kung interviewin mo ako, sabihin ko, oo, nag-perform kami, tumambling ako doon, kasi acrobatic ako eh. Tumambling ako, ay, galing-galing yan. Bakit ko isisikreto si Raffy Tulfo? Alam nyo ba si Raffy Tulfo, nung nag-perform ako, nag-acrobatic ako, Christmas party nila, grabe, ang bait pala niya ni Raffy Tulfo kasi may pera naman yan. Binigyan kami tig 250,000 pesos each, kaming mga nag-acrobatic, mga ganon, di ba? Pero bakit niya hindi mapangalanan ng buo? Kung iyon ay tinip sa kanyang pera na yon, in good faith,
Dahil galante lang siya, dahil generous siya, katulad ni Lisa Tanas, na binigyan ng generous allowance si Clarita Carlos, 'di ba? Noong pina-shut off yung Nganga Bells ni Clarita Carlos, nang nakita niya sa kanyang intelligence report na ang mga hoarder and smuggler ay pamilya ni Lisa Tanas. You know what I mean? So, balik tayo. Malalayo ako, alam niyo na yan. So, balik tayo kay Tulfo. 'Di ba? As simple as that. Bakit mo i-initial? So, meaning, merong main event. So, definitely, yung main event, yung acrobatic. Maybe acrobatic sa kama, acrobatic sa CR, acrobatic sa swimming pool, hindi acrobatic sa stage. Kasi wala namang problema kung mag-acrobatic ka eh. Kung yan ang trabaho, do that. 'Di ba? Gusto ko nga mag-pole dancing eh, kaya hindi na kinakaya ng katawan ko. 'Di ba? Kanina lumapang na naman kami, ang sarap-sarap talaga. Hmm. Rapimonyo. Pangit na yung mga Tulfo. Madami talagang sabi ni Oni, madami talagang paggagamitan yung ginagawa nilang perma-perma na yan. Ano pa, mga kababayan? Oh, ito pa. VP Sara, posibleng sampahan na kasong plunder ngayong linggo. Tingnan mo plano nila kay Inday Sara. Sabi ni Trillanes. Kaya sabi ko sa inyo, si Trillanes kasabwat yan ng mga bangag. Kaya lakas ng loob na yan eh. Ng hayop na yan. Oh, ano sabi dito? Isiniwalat ni Trillanes ang posibilidad na sampahan ng plunder complaint si VP Sara. Ayon kay Trillanes, sa tanggap lamang niya ang naturang impormasyon mula sa isang impormante at posibleng ngayong linggo ay hainan na ng kaso sa ombudsman. Well, mga kababayan, sabi niya dito, ang reklamo ay kaugnay umano sa maanumalyang paggamit ni Sara sa kanyang confidential fund. Chuchuchucho, hindi natin babasahin yan. Sinabi na yan, sinabi ko na yun sa inyo, nagdudurugin si Inday. At ang role ni Remulla, sampahan ng kaso si Inday Sara, di ba? Para tuluyan na yan. Okay? Na later on, pag i-convict nila si Inday, sa ngayon hindi, kasi di ba? Nag-umpisa pa lang sila na maghanap ng yun ng mga bayarang katulad ng Madriaga na yan, para perpetually hindi na si Inday makalaban. Wala na tayong, wala na tayong pambato. Sino pambato ninyo? Kaya gustong gurgurin si Inday. Kaya mag-ingat kayo, mga palangga. Sabi ni Melvin, ate, kasi ang sexual deviant na ngayon, ibig sabihin, loose ang moral. And we don't want a leader with loose morals na kukuha din ng mga loose moral cabinet. Ayun na nga palangga. Alam na natin yan. Hindi natin kailangan. Yung pagiging addict pa lang, di bangag, di ba? Alam niyo yan, dapat wala siya dyan sa Malacanang. Tumutuwad pa. Kasama pa niya mga gabinete niya mga ngiwi din. So yun. Oh, ano pa gagawin nila kay Sara? Hindi nila titigilan si Sara. Kaya sabi ko nga, dapat alam mo ang ginagawa nito mga alpot. Matutuwa pa tayo sa mga alpot. Alam niyo kung anong gagawin ninyo? Mga giatay kayo. Dapat ang campaign signature ninyo about na dapat bang bumaba na si Bangag? Dapat ba si Bangag ay magpa-hair follicle? Dapat ba si Bangag ay ikulong, bitayin, ilubog sa kumunoy? Yan dapat ang mga signature campaign ninyo at malaman natin kung ilang milyon. Pati kami dyan ay pipirma. Pero hindi. Ang gusto nila, campaign signature, gamit ng optics with Inday Sara, with Mike Defensor, kung sino-sino pang mga tarpulano, with Senator Robin Padilla, na hindi yun na-explain, na hindi naman pala kailangan ng passport, phone number, ID, and address. Pero gusto nyong kunin ang address, phone number, passport ng OFW kasi gusto nyong pagkakwartahan o gagamitin nyo sa inyong future scamming scheme. Di ba? Oh, puro na lang. Puro na lang ganito ang ginagawa ng mga bangag na ito, mga kababayan. What else ang pwede natin pag-usapan? Pinagtatakpan lang ng mga bangag ang tunay na issue. Dahil ang tunay na issue dito, sila ang punot dulo. Kaya dapat matanggal na yung mga hayop na yan. Kaya to my BFF Zaldico, magkape na tayo. Okay? Pag-usapan na natin ang mga dapat natin pag-usapan nang mailabas mo na ang dapat mong ilabas para matapos na ang mga bangag
dahil ikaw ang mas nakakakilala at nakakaalam ng mga galawan at marami kang alam sa kanilang pagnanakaw. Actually, sabi ko nga na ako kay Saldi kasi maliliit pa yung mga anak niya, halos magkakaidarat lang kami ng mga yan eh. Okay? 'Di ba? Doon tayo sa, sabi ko nga, siyempre pagbabayaran ni Saldi kung ano yung mga, in the future. Pero dapat talaga yung puno, yung nag-weaponize ng kapangyarihan, gumagamit, nag-aabuso ng kapangyarihan para nakawin ang bilyon-bilyong pera ng taong bayan. Sabi ni Daligdig, Alpotera funded ni Mangga. Alam naman natin yun, Palangga. Si Yeda Romualdez, 4 term na sa Congress, okay lang sa COMELEC. Sabi ni Melvin Nolog. Okay? Sabi ni Gracita BBM, Bangag, the great destroyer and destabilizer. Yes, sila talaga ang nag-destabilize ng gobyerno natin. Sabi ni Liz, palala na ang pagtitwist ng mga bangag. Ayaw kasi makiisa ng mga men in uniform sa taong bayan kahit lantaran na ang massive corruption. Ako, iniisip ko na lang, ano sa mga nangyayari sa atin ngayon? Talagang divine intervention na lang talaga. Sabi ko nga, ginawa naman natin ang lahat. 'Di ba? Nag-rally na tayo. In-expose na natin lahat. Nakasalalay na nga yung buhay namin. Gusto na nga akong ipadukot, ipakulong. Katulad ni Hari, and now Zaldico at Inday Sara. Then, siguro ipagdasal na lang natin na bumaba si Jesus. Okay? At lipulin ang mga bangag. Yun lang ang pwede natin gawin. Actually, nakakaawa talaga si Inday Sara. Alam mo yung ginagawa kay Inday Sara? Nakakapagod yan. Ha? Nakakapagod yung ginagawa kay Inday Sara na talagang ginawa ng purpose nila, i-brain drain. Okay, yung kanilang mga kalaban, financially drain ang kanilang mga kalaban para, pag mahina-hina ka, ay takot ka na, sige na, it's either susunod ka sa kanila, magbabaw ka, or tatahimik ka na lang. Diba? So, yun mga kababayan. Ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas, patayan dito, patayan doon. Sa Bicol ba yun? Yung dalawang magkapatid, ginorgor. Oh my God, hindi ito yung bansa na dapat kinalalakihan ng mga anak ninyo. Pero, yes, I'm here para magpaliwanag sa inyo kung ano yung dapat ipaliwanag at pinag-iingat kayo. Hindi po ako magsasawa, nakaka-remind sa inyo, mag-ingat kayo sa mga puta. Sa mga bigaon na 12 anak na nagpapatsuk-tsak sa mga amoy lupa at kukuha ng form ng Thai, mangi-scam na naman at gagamitin kayo. Alright? So muli, ito muna ang ating maiiwan sa inyo. Actually, pagod ako dahil magkwento lang ako saglit. Gusto ko lang pasalamatan si Attorney Jamela, lahat ng mga palangga ko nandoon kanina. Hindi ko na babanggitin isa-isa. We had so much fun. Kami talaga ang nag-close. Ako yung pinakahuli dahil sumayaw kami ng bonggang-bongga. Nakapag-uwi ako ng sangkadamakbak na mga bulaklak. Diba? Nakapag-uwi kami ng maraming giveaways na chicharon. Napakaganda ng wedding, simple, elegant, at very close-knit lang talaga. Close friends and families ng groom and bride. So, nakakatuwa. The last time na umattend ako ng wedding, 2012, nung kinasal yung friend ko sa Bellflower din yata yan. Yeah. Kinasal ang friend ko si Joni. Ano yun nung in-approve yung same-sex marriage dito sa California, I think that was 2012. Yun yung pinakahuli kong attend, tama ba? Ang recollection ko. Nung kaibigan ko na kinasal sa Bellflower, Bellflower, I think. So then, ito ngayon, sa kaibigan ko naman. So, pagod man ako, pero as promised, sabi ko nga kailangan kong i-expose at yung video ilabas para ma-share ninyo. Malinaw po na hindi nyo kayo, sa panghuli uli, pwede po kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Pwede po kayo. Pag pumirma kayo, pumirma kayo. Huwag nyo lang ibigay passport nyo, ID nyo. Gayahin nyo si BP Sara. Huwag full signature. Initial lang kasi hindi pwedeng gamitin. Baka pwedeng gamitin sa scamming at lalo na po yung address ninyo. You just follow kung anong ginawa ni Inday. Sabi ni Inday, pangalan niya, city kung taga saan siya, then country, then initial. No phone numbers, no passport, no company ID, no school ID. What else? No address. Nandun sa ID niya. Muli, ito si Palangga Maharlika.
Maraming salamat. Sana sa ngayong araw na ito ay nabigyan ko kayo ng paalala na never ever niyong ipagkatiwalang, ah, halpot ang inyong mga dokumento. Ang dami kong alpot ngayong araw na 'to.